positive Saturday morning sa lahat ng mga delivers natin. And doon sa first time po tayo papanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc GG. So, right, so, tapos na lahat ng graduation natin. Sa Asia Pacific College of Advanced Studies, ang aming school, may beloved school. Right, so kahapon, college namin, batch Ruby, congratulations sa lahat sa inyo. Nag-post ako kanina that we are confident that you can create a world you can call your own. Yeah, so whether you start your own business, be an entrepreneur, or pursue your career, but be on top, make sure you're on top, alright? So that means in the management system, then have a side business, okay? So yan ang pangarap namin sa lahat ng mga graduates namin. Okay, so speaking of business, kanina lang may nagtanong sa ating nag-text, alright? So, ano ba yung mga negosyo na pwede na maliit lang ang puhunan? Okay, so, sabi ko, sige, gawin na natin topic yan. Doon marami na tayo mga, vlog na nag-start tayo ng 1,000 pesos lang. Pwede ka na magnegosyo, ba't ba di natin ma-perfect ang angulo? Alright, so, because I'm using my new camera. Okay, so, marami na tayong maliliit na vlogs about small businesses. So now, balikan natin. Baka doon sa mga gusto mag-review or yung hindi pa nakapanood. So, kasi dumami na ngayon ang subscribers natin. More than 80,000 na tayo. So, pag nag-100,000 tayo, plus almost 10 million views. Pag nag-10 million views tayo, so, mag-celebrate tayo dito sa aking office. Right? So, sa lahat ng delivers natin na malapit dito sa Bataan, nasa Pampanga kayo, puntahan nyo ako dito sa bahay namin, magpapansit tayo. Okay? Alright, so maliit na puhunan para sa iyong negosyo. So, let's start. When I say maliit na puhunan, ito yung, at least gagastos ka ng from 2,000 to 15 or 10,000 lang. Okay? So, depende sa diskarte mo. Basta meron kang 2,400, ang minimum pala na gagastusin mo dito sa i-discuss ko. Pwede ka na magnegosyo. Number 1 is, alright, so, sa number 1, tsaka may iba pa tayong mga, mga business na ipoprovide. So, ayun, nakalista kasi nandun eh. So, mamaya ako ipapakita sa inyo yung summary, okay? So, gawin natin, i-categorize natin siya, e-commerce business. So, e-commerce. When you say e-commerce business, so that's, pwede online yan, through internet, di ba? Through digital. So, marami tayong pwedeng gawing mga negosyo dyan, di ba? So, using your internet, using social media. Okay? So, simulan natin on online, okay? E-commerce business na pwede mo puhunan. Sabi nga ni Ty Lopez, you go to e-commerce because that's the trend. You always catch the trend in doing your business. Okay? So, number 1 dito is online business. Like yung pinakita ko sa inyo kay Ma'am Ann, di ba? So, pwede kayong magkaroon ng online business. Like, start with 2,400. May mga items na siya ipapadala sa inyo. Free shipping na. Free shipping. So, wala ka nang problemahin. Message mo lang siya. Or ako ang message mo, i-connect kita sa kanya. For only 2,400, padadala niya na sa iyo yung mga products. Pwede OFW dito sa Pilipinas. Okay? So, by the way, si Ma'am Ann is an OFW trying to show us or to do na kahit employed ka doon, you can have your side business yan through online, right? E-commerce. So, 2,400 lang meron ka ng negosyo, right? So, another e-commerce business pwede mong simulan is travel and tours. Travel and tours, di ba may nakikita tayo like meron na rin na loading, unified travel and services. So, something like 15,000. And there are other offers na nakita natin sa ating FB na minsan 4,000 lang, 5,000, 6,000. You just have to be creative. You just search, di ba? Sabi ko, like ka na rin lang nasa social media, nasa Facebook, i-maximize mo na, di ba? So, hanap ka na dyan ng mga travel and tours, ticketing, e-loading na mura, okay? Ang maganda dyan, nasa bahay ka lang, pwede mo nang simulan, okay? Alright, so another under e-commerce is dropshipping. Dropshipping is, like my friend is, nag-try siya dyan, ang gastos niya lang is of course, kanila kasi meron kang website dyan. So, nagay siya ng website niya, okay? Then, may mga binili siyang domain, binayaran. So, something like, di naman siya gumastos ng 5,000, okay? Dropshipping is like, ganito,
you're going to contact AliExpress, of course, to get products there. Then, ibebenta mo sa website mo. Okay? So, dyan sa website mo, so, dyan ka magbebenta, diba? So, dyan ka na magpa-pricing, mag-a-add ka lang ng konting, you know, dagdag presyo, diba? So, yan. Dropshipping, if you want to know more about it, technical aspect, one of my teams is doing that, so pwede ka niyang i-coach, right? So, message mo lang ako, 0939-525-4311 if you're interested. Actually, I will also try it, okay? So, mamaya may meeting kami ng aking, one of my staff. So, magda-dropshipping kami. So, yun, alright? And, that's, second, dropshipping, third natin, dropshipping, okay? Then another under e-commerce is YouTube or website. So others don't consider YouTube as a business or a website. Pero para sa akin, it's a business. Because my YouTube channel, this one, the one you're watching, ang treatment ko dito is a business. Business, kaya ganito ko siya. Kaya siya naging maunlad. Kasi hindi lang siya nangyari just because I just want to have my own YouTube channel. Ang una kong purpose dito is to serve people, right? So, kasi naisip ko, when I'm doing seminar, ang daming nagcha-challenge na hamon, gusto magbago ng buhay, gusto mag-save, mag-invest, magnegosyo. Pero limited lang ang audience ko. Yun lang nag-invite sa akin o umattend na seminar ko. So, ang naisip ko is to have a platform, right? A platform that unlimited yung pwedeng manood kahit nasa ibang bansa. So, there I have this one. So, I created my own YouTube channel. That's my first purpose. Second purpose of my YouTube channel is, of course, to earn money. Okay? So, because I will not be wasting my time. I will not be wasting my 4 hours a day. 3 to 4 hours a day doing this. Like now, Saturday. Dito lang ako mag-YouTube lang tayo. Except mamaya for a meeting. Alright? May meeting tayo mamaya. Okay? So, bakit ko siya tinuring na channel? Because ang dami na business ang aking YouTube channel. Ang dami na kasing transaksyon na nangyayari dito. I'm selling products. It's just like, sa akin nga, maliit na, it's a small Amazon. It's a small Alibaba. It's a small AliExpress. That's my YouTube channel. Kasi when you click my YouTube channel, pwede ka nang mag-business dito. You get my products. You get yung mga ini-endorse kong products na ka-avail yung mga tao. So, there is trading that's happening in my YouTube channel. That's why it's a business. So, merong ganito. May business, alright? So, nagpapa-vlog sila sa akin. Nagpapa-advertise sila sa aking YouTube channel. And eto yung mga gusto mag-reseller o mag-avail ng products, bumili, mag-reseller, mag-resupplier. So, yun ang transaction. Why not consider this as a business? May payment na nangyayari, may income na nagaganap, and they're changing lives. Ang dami nang nagkaroon ng business because of my YouTube channel. Ang dami na rin nabagong buhay because of my YouTube channel. Alright? So, it's one of the ways, one of the means. Okay? So, why not? Why not? Why not consider this a YouTube as a business? So, marami nagagalit na, why? Kasi may nabasa ako, sabi niya, it's not a business, it's just a passion. It's a passion and a business. Passion and a business. Sabi nga ng speaker namin hapon sa commencement exercises, there's only a thin line that divides, not sanity and sanity, that divides success, excellence and mediocrity. Passion. Because if you have passion, right, so napupunta ka dun sa excellence. Pag wala kang passion, kahit matapos mo yung sa mong ginagawa, that's mediocrity. Kasi wala siyang passion, wala siyang halong pagmamahal, wala siyang halong concern, malasakit. Yung basta nagawa mo lang, yun siya, yung basta nangyari lang, alright? So, that can't be, okay? So, dapat meron siyang passion. So, kaya yung YouTube channel ko, may passion yan. It's my priority, one of my priorities. Gabi ako umuwi, well, I vlog. Kasi alam ko, ang dami naghihintay sa aking customer. Ang dami naghihintay na gusto magkaroon ng negosyo. And they are going to my YouTube channel. Alright?
And website is also one of the ways to, or one form of business. Kasi may mga transaction din nangyayari dyan, may trading din dyan eh. Di ba? So, mamaya pala, i-ano na natin uli yung ating channel, and sure sometime. Yung ating website, ano na po natin ulit, i-revive natin sa mga website natin. Para lahat ng questions nyo, doon na po siya mangyari, doon na siya maganap, okay? So, doon na po yung, lahat na yun, doon na siya mangyayari sa website natin, okay? Alright, so, YouTube channel. You can create your own YouTube channel. You can create your own website. So, kung paano mangyari yan, Doc, hindi ako marunong, wala akong technical skill. Alam nyo ako, hindi ko alam kung nasa YouTube eh, before. Alright, so, there are a lot of people out there that can help you. My team can help you. If you want to create your own YouTube channel, if you want to create your own website, kaya-kaya natin yan. So, papa-assist ko kayo, ipapa-coach ko kayo sa aking mga assistant. Alright? So, yan yung mga e-commerce, right? So, online, travel and tours, dropshipping, YouTube, website, alright? So, punta naman tayo sa hindi e-commerce. Alright? So, you can have your own, ito, kasalukuyan natin ginagawa, I launched a few weeks ago at kumita na tayo ng just few weeks, I don't know, sa assistant ko, parang naghatian na yata kami, 5,000. So, hindi naman siya full-time, di ba? So, may 5,000 na kami kinita, 5,000 plus. Overrun. Alright? So, overrun product. So, ang ano dyan, ang minimum ay, I think, 5,000 you can start. Pwede ka mag-order kay Ma'am Isabel. Ikukonect kita, message mo ko. Basta message mo ko sa ano lang, number ko, 0939-5254-311 or sa aking page, Dr. DGD. So, yung FB account ko po, yung, mamaya mag-update ulit tayo. Kasi na yun na lang yung active, di ba? Kasi meron akong napagawa, pero itatanggalin na natin yan. Okay? Kasi there was a time na akala ko I can manage 2 FB account. Mahirap pala, okay? So, yan. So, message mo kayo, kukunin kita kay Ma'am Isabel. So, you can have your own overrun business. So, maglagay ka lang sa bahay mo. Pwede mo rin siya i-online, actually. So, alam niyo saan nakapwesto yung overrun namin? Hinati lang namin sari-sari store ng kapatid ko. Then, naglalagay kami sa mga palengke. Sa ibang merong overrun din. Nagiging resupplier kami. Pwede ka maging resupplier ng overrun. Alright? So, mag-message ka lang. Okay, another business sa maliit na puhunan, overrun, 5,000 lang. School supplies. Dahil kayo, tahimik muna kasi bakasyon, di ba? Pero pagdating ng May yan, next month lang, ano na yan, papatok na yan. So, ngayon ay suggest, mag-prepare ka na, mamili ka na, mag-ipon ka na. Siguro 5,000, pwede ka na rin mamili, like umbrella, kapote, bags, ballpen, notebooks, di ba? So, hindi naman nawawala sa season yung mga yan eh. Lalo yung mga bags pa, yung and related supplies, okay? So, maglagay ka lang din sa harap ng bahay mo, mag-rent ka maliit na space, di ba? Tapos, pwede mo naman pagsama-samahin nga yan, overrun, bags, di ba? Pwede. Diskarte lang, sabi nga, diskarte mo lang buhay. Sabi ni Steve Jobs, di ba? Kanina, basa ko sa post sa estudyante ko, stay hungry, stay crazy. Yung sometimes yung craziest ideas, yan yung pumapatok eh. Huwag yung masyadong formal na ideas. Diba? Yung crazy is something like unusual. It's something like it can't happen. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Sari-sari sa tas may overrun sa gilid? Pwede. It's happening. And we're earning money. Diba? Pwede ba yun? Parang like what I'm doing, vlogger. Principal tas vlogger, pwede ba yun? Dean ng academic affairs, the most serious the most serious tawag dito, position in a school, academic affairs, for puro academic. But I'm a vlogger, I'm a business vlogger. I go outside, I interview people who are selling fishbowl, who are selling bigas, or doing these things. And I do online coaching, and I'm a speaker. I mean, that sounds crazy, but it matters, right? And that brings me to success, and that give me my world I can call my own. Alright? So if you have that craziest idea, you just launch it. Sabi ko nga, may isang tanong, kailan ka dapat magnegosyo? You start your own business if you have that idea. Kahit gaano yan ka-corny naman yan.
Di ba, minsan may mga ganong comment, ang corny naman yan, parang walang bibili niyan, parang hindi papatok yan, parang walang pupunta dyan. Di ba? Yung pinakasulok nga na restaurant, napupuntahan eh. Di ba? Yung ang isang negosyo sa amin, anong tawag yan? Sulok, taguan, ano kasi yung title eh, pero title niya taguan. Tagu talaga siya, pero ilang years na siya? 10 years, 15 years na, and it's surviving. Di ba? Iisipin mo ba na sa layo ng lugar na yun, may kakain doon, order ng pansit. Di ba? So, no problem about ideas. School supplies. So, pag sinabi nila, wala na yan, bibili na yan sa National Bookstore, no? Ang daming sa community, di ba? Just go to community, ang daming bibili niyan, di ba? Alright, what else? So, of course, nandito yung dalawa. Sinama ko na, bigasan, sari-sari store. Pwede mo kasi pagsamahin yan eh. Maliit lang po na, like, bigasan siguro, if you start your own, pwede ka kahit 2 sako lang, 1 sako nga lang, punta ka sa palengke, pagdali mo sa sari-sari store mo, ilagay mo, di ba, magkano lang isang, 2,000 ba? 3,000? Sari-sari store. Okay? Kung ipupublish mo naman ang bigasan sa pwesto mo, sa bahay mo, pwede ng 5,000. Okay? Then, sari-sari store, 5,000. So, magkano yan? It's 10,000 lang. Tapos, lagyan mo ng overrun. School supplies. Di ba? So, ba't ba? Wala namang bawal, di ba? Pag masama mo sa pwesto mo, right? Okay, punta naman tayo sa rentals, pagpaparent naman. So, videoke rentals, yan. So, may mga second hand na pwede kang mabili. Like, siguro may mga 10,000 yan, di ba? Tables and chairs, paggawa ka, bumili ka ng 50, at least minimum of 50 tables for rent, di ba? Chairs, mga 5. Yan, so pwede ka na, siguro, I don't know, kung ubus ka ng 10,000 dyan, okay? So, billiards also, may isa kasing nag-share sa atin na OFW, babae siya, yung asawa niya lalaki na dito sa Pilipinas, so para sigurado may kita siya. Yan, so bumili siya ng second hand billiards and kumikita sila ng 3,000, almost 3,000 a day, di ba? So, discarding nga lang eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, discarding lang lahat ng mga bagay, okay? So, delivers, ayan ang mga pwede mong pagpilian na maliit na puhunan, okay? So, lapit tayo, ito yung summary. So, doon sa mga hindi nakakuha, nagsulat, so ito siya. Alright, so hindi ang online nilagay ko sa e-commerce yan, okay? Overruns, school supplies, bigasan, sari-sari store, videoke rentals, tables and chairs, billiards, travel and tours under e-commerce, dropshipping under e-commerce, YouTube channel, website, yan, under e-commerce. Alright, so pwede ka na magsimula. And if you want to be coached, mentored, so isip mo, kung Doki, zero knowledge talaga ako about business, hindi ko lang kung paano, I can coach you, tawagan mo lang ako. Yan, binigay ko na yung number ko kanina, message mo ko. Magkita tayo, pwedeng online or personal, kahit OFW ka, pwede mong gawin mga negosyong yan, mag-message ka lang, tuturuan kita anong technique para hindi tayo ma-scam, madaya, tsaka malamangan ng mga business partners natin. Alright? Okay, so, tandaan natin, pwedeng mabago ang buhay natin, or doon sa mga nagtatanong, paano mabilis ng pagyaman, negosyo pa rin ang number 1 na sagot. That's why, start your own business. Start small, pero you have to dream big. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!